Ipinaghanda sila ng merienda ni Manang Gloria pansit at mango juice na pinitas pa mula sa mga pananim sa likod ng mansion. Inumpisahang ayusin ni Manong Esteban ang maliit na taniman sa likod ng mansion. Sa ngayon iyon na lamang ang tanging lupang mapapakinabangan nila, upang taniman ng mga gulay at herbal medicines. Nakakandong sa kanya si John Ella habang yakap-yakap niya ito ng mahigpit, ngayong alam na niya na pamangkin niya ito mas lalo niya itong pakamamahalin. Ate Berna, ano yun? Malambing niyang tanong. The last time na pumunta ka po sa house, sobrang saya ni Daddy. He always smile, he's always laughing every time I saw him alone. Ipinahatid pa niya po ako kay Manong Tasyo para magbakasyon kina Lola Chedeng, but suddenly po, Lola Chedeng returned me to him, he's always mad, he's always alone. Now, nagagalit po siya madalas. Sinisigawan po niya sina Manang Rosing, I feel scared po, I don't know, bakit po ganoon si Daddy, so I decided to go here, para kapag nakita ka po niya, magiging masaya na siya ulit. Hindi na siya palaging sad at angry, kwento nito habang ipinagdidikit ang mga daliri nito. Nalungkot siya sa ikwento nito, pero kahit gusto niyang bumalik dito ay hindi niya magawa, mahirap para sa kanya na ipagpilitan ang sarili, nahihiya siya sa ginawa niya at sising-sisi, lalo na ngayon na alam na niyang kapatid niya si Rebecca. Pinahid niya ang mga luha at tumingin dito, John Ella, may kasalanan kasi ako sa daddy mo, at hindi pa niya ako mapapatawad, kaya sorry, wala akong magawa sa ngayon. Umalis ito sa kandungan niya at nakapamiwang na hinarap siya nito. Huminga ito ng malalim. Kaya ayoko pong tumanda agad, Ate Berna. Hindi ko po kayo maintindihan. Adults are always fighting, just like kids po. Napangiti siya sa sinabi nito, Ate Berna. Says sorry na po kay Daddy para magbati na kayo, please pakiusap nito sa kanya. Nakasimangot ito at nakanguso pa. Tumayo siya at kinuha ang kanilang merienda nito, John Ella, come with me sa bodega, I had something for you. Nagtatalo nito, for me, namilog ang mga matang tanong nito. Tumango siya, yes, hinawakan niya ang isang kamay nito patungo sa bodega na kalapit lamang ng kinaroroonan nila. Ate Berna, nasaan na po iyong mga pictures na nakasabit dito? Tanong nito habang pinagmamasdan ang paligid. Ipinaayos niyang muli kay Manong Esteban ang bodega, ipinaalis niya ang mga pictures na masasaya, mga alaala nila ni Sandro na hanggang sa mga pictures na lang niya makikita. Ayaw mo ba ng new setup more on butterflies? Hinawi niya ang mga butterflies decor niya at pumasok sila sa loob. Kinuha niya ang maliit na gift box at iniabot dito, ipinatong niya ang pagkain nila sa lamesa at binuksan ang bintana. Tumunog ang chandelier na nakasabit doon dahil sa preskong simoy ng hangin. Ano po ito? Tanong nito na hindi mapakali habang inaalog ang gift box na ibinigay ko. Open it nang alumbaba siya sa harapan nito, binuksan nito ang maliit na box at bumungad dito ang gold na anklet na may pangalan nito mismo. Binili niya iyon sa mall noong isang araw kasama ni Darwin, naisip niyang ipabigay iyon kay Manong Tasyo pero dumating naman si John Ella nang hindi niya inaasahan. A bracelet po, wow ang cute, natawa siya. No, it's not, it's an anklet, isinusuot sa ankle ng paa. Like this, I also brought mine. Ipinakita niya ang isang paa niya na may suot-suot na anklet. Isuot mo rin po sa akin, lumuhad siya at isinuot sa paa nito ang anklet nito. Bagay na bagay yun dito, niyakap niyang muli ito ng mahigpit. Hindi na po ako makahinga, reklamo nito, sorry, na-miss kasi kita. Nginitian siya nito, I miss you so much po. Iniabot niya rito ang tinidor na may pansit, pinaupo niya ito sa tabi niya. Masaya silang nagkwentuhang dalawa habang kumakain ng favorite nilang merienda. Maya-maya pa ay bumusina na ang isang sasakyan sa labas ng gate nila. Dali-daling binuksan ni Manong Esteban ang kanilang gate. Pumasok mula roon ang kotse ni Sandro, bumilis ang pintig ng puso niya habang papalapit ito sa harap ng mansion. Lumabas sila ni John Ella, bumukas ang pintuan ng kotse. Bumaba roon si Sandro at si Madison, na natili siya sa kinatatayuan niya. John Ella, sinusundo ka na nila, mahigpit itong nakahawak sa kamay niya. No, hindi ako sasama sa kanila, galit na sabi nito na nagsumiksik sa likuran niya. Nilapitan sila ni Sandro, Blanca ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. John Ella, halika na, umuwi na tayo, sigaw nito sa anak. Ayoko po, ayoko, sigaw din ni John Ella,
Ate Berna, let me stay here, please, umiiyak na pakiusap nito. Janella, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Hinawakan nito ang kamay ni Janella ngunit nagpupumiglas ang bata. Ipapahatid ko na lang siya kay Manong Esteban, huwag mo siyang pilitin kung ayaw niyang sumama sa inyo, seryosong sabi niya na nakatingin dito. Wala kang pakialam sa anak ko, ngumisi siya, pamangkin ko si Janella, I have also the rights to. Lumapit si Madison sa kanila at hinawakan ang braso ni Sandro, dam ako ang tingin niya sa ginawa nito pero mabilis siyang nagbawi ng tingin. Janella, this will be the last time na pupunta ka rito, hindi mo sila kilala, paano kung may mangyaring masama sa iyo at? Matalim niya itong tiningnan, hindi na ito nagsalita pa, tinalikuran na lamang siya nito. Nakangisi si Madison sa kanya. Sash, tahan na, Janella, lumuhad siya sa harapan nito, at hinaplos ang buhok nito, halika na sa loob, muling aya niya rito papasok ng bodega. Lumabas ng gate ang kotseng sinasakyan nila Sandro at Madison, nasaktan siya sa sinabi nito, at sa nakikita niyang nangyayari. Araw ng hearing kasama niya si Darwin ng araw na yon, nauna silang nagtungo sa Pascal at hinintay ang pagdating ng mga ito. Huminga siya ng malalim habang sinasabihan siya ni Darwin na magpakatatag, nakaupo sila sa labas ng hallway, dumating na rin ang mga magulang niya makalipas ang 5 minuto. Maya-maya ay dumating na rin sina Tita Soledad at Tita Chedeng, kasama sina Sandro at ang NBI agent na si Orlan. Humabol si SPO2 Dave Baryon, hawak nito ang mga lumang files, tumabi ito sa kinaroroonan namin. Matalim ang tingin ni Sandro sa kanya habang naglalakad ang mga ito patungo sa loob ng korte. Umupo sila sa left side at sa right side naman ang mga ito. I'm Judge Martin Gonzaga, at pinag-aralan ko ang kaso, it was happened 8 years ago to be exact. Berna Vasquez was minor then, age 16 years old, walang driver's license. Noong araw na yun matapos ang aksidente, Mr. Orlan Ochoa held his report, at nakapaloob doon ang pinirmahang kasulatan ni Mrs. Chedeng Villamor, at ang medical records ni Berna Vasquez during the accident. She has temporary amnesia, looking back to the rules of the law. Kapag nag-expired na ang bisa ng isang kaso hindi na ito mabubuhay pang muli, and I Judge Martin Gonzaga, this case is not active. Niyakap siya ng kanyang mama habang nagsisigaw si Tita Soledad sa kinalabasan ng desisyon ng hukuman. Tumayo sila at nagpasya ng umalis, walang imik si Sandro habang nakatingin sa kanya, habang palabas sila ay bigla siyang sinugod ni Tita Soledad, malakas siya nitong sinampal. Konsensya mo ang papatay sa iyo, Berna, dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng anak. Hinarang ito ng kanyang papa, inawat naman ni Orlan si Tita Soledad. Kung hindi pa kayo titigil Mrs. Del Mundo, kayo na ang sasampahan namin ng kaso, sabi ni SPO2 Dave. Nagngingit-ngit na pumasok ng kotse nito si Tita Soledad, sinundan na rin ito ni Sandro at ng iba nitong mga kasama, nilapitan siya ni Tita Chedeng. Eha, alam kong inosente ka, at hindi mo yun sinasadya. Namasa ang mga mata niya sa pagdamay na ginawa nito. Salamat po, niyakap siya nito, just take care of yourself, eha. Hinaplos nito ang likod niya bago kumalas sa pagkakayakap. Tinanguhan na lamang niya ito nang lingunin siya nito at kawayan siya, pumasok ito sa kotse ni Sandro. Umuwi na rin tayo, Berna, anak, wala kang kasalanan, isa pa may kasalanan din naman si Sandro sa nangyari sa asawa niya. Naiinis na sabi nito, layuan mo na ang taong iyon, anak, hinalikan siya nito sa noo. Niyakap naman siya ng kanyang papa ng mahigpit, bago magpaalam ang mga ito sa kanila ni Darwin, umalis na rin si SPO2 Dave, labis siyang nagpasalamat dito. Tahan na, Berna, wala ka nang aalalahanin, hindi na mabubuksan ang kaso. Pilit niya itong tinanguhan, oo, tapos na ang kaso para sa kanila, ngunit sa kanya, nakabilanggo pa rin siya. Nakakulong sa masakit na mga alaala na habang buhay niyang hindi matatakasan. Matapos ang hearing at pagsasara ng kaso ay naging abala si Berna sa pag-aasikaso sa mga bayarin na naiwan ng kanyang Lola Belen. Halos lahat ng napaghatian ng kanyang papa ay naibayad sa utang ng hasyenda, mula sa mga abono, pataba ng lupa at mga sahod ng mga magsasaka na nangangasiwa sa manggahan, ang lahat ay binayaran nila. Nakatungo siya habang nakaupo sa beranda,
hindi niya alam ngayon kung magagawa pa ba niyang suhuran sina Manong Esteban at Manang Gloria sa paninilbihan ng mga ito sa kanya. Sa isang linggo ay nakatakda na ang kanyang pagtuturo sa San Vicente Elementary School, maliit lamang ang kanyang sasahurin, dahil maraming mga kinakaltas sa sahod ng isang guro, nariyan ang PhilHealth, Pag-ibig at SSS. Binili ng isang businessman na kakilala ni Tito Rodrigo ang hasyenda ng kanyang Lola Belen. Ito mismo ang naghanap ng buyer at hamati sa pera. Matapos ng hatian ay umalis ito kasama ng bago nitong kinakasama. Iyon ang sinabi sa kanya ni Manang Gloria, babaero kasi ito at marami raw bisyo kaya ito mismo ang nakipagdiskusyon kay Papa na ibenta ang hasyenda. Isang buwan na rin ang nakakalipas mula nang huli silang magkita ni Sandro, hindi na rin dumedalaw sa kanya si Janela, at ang lahat ng ipinamimigay niya para rito ay bumabalik sa kanya. Marahil hindi na ito pinayagan pa ni Sandro na makita siya, hindi na rin siya umaasa na isang araw magbago ang lahat. Pero sa tingin niya malabo yung mangyari dahil base sa mga sabi-sabi, ay palagi raw nitong kasama ang secretary nito na si Madison. Bumuga siya ng hangin habang nakapangalumbaba sa tuhod niya. Move on na, pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata, pinahid niya yon nang biglang magring ang cellphone niya. Si Arian, girl, nasaan ka ngayon? Tanong nito sa kabilang linya, naririnig niya ang malakas na background music ng sasakyan nito. Nandito ako sa bahay, ibinaba niya ang paa niya at ikinuyakoy yon. Sama ka sa amin ni Elvira, saan tak ang tanong niya rito? Mag-ready ka na girl, magwawalwal tayo, puno ng excitement na sabi nito. Napangiti siya, okay, mabilis siyang bumaba sa kinauupuan niya at ini-off ang cellphone niya. Nakasalubong niya si Manang Gloria na nasa sala, naglalagay ito ng mga bagong bulaklak sa vase. Mukhang masaya ka ngayon, Berna, hinarap siya nito. Inaya ako ni na Arian at Elvira Manang, baka gabihin ako ng uwi. Mukhang sa party na naman kayo pupunta, Berna. Nako, ikaw na bata ka, huwag kang magpapakalasing, ha, paalala nito sa kanya. Opo, Manang, salamat, nilampasan niya ito at tinungo ang kwarto niya sa pangalawang palapag. Sa pagsama-sama niya sa mga kaibigan niya ay nalilibang siya, at panandalian niyang makakalimutan ang problemang kinakaharap niya. Salamat sa invitation, pare, bati ni Sandro sa birthday celebrant na si Albert Medina, kasosyo niya sa negosyo, itinas nito ang baso sa baso niya na may lamang alak. Thank you, pare, toast again for our milestone. Nginitian niya ito, for our milestone, itinungga niya ang laman ng basong hawak niya. Nagpaalam ito na aasikasuhin ang ibang mga bisita, umupo siyang muli mula sa inuupan niyang silya kanina, at kumuha pa ng inuming alak mula sa waiter na dumaraan. Nakikipag-usap siya sa mga kapwa niya negosyante, nang makita niya si Berna na hinihila ng isang lalaki paakyat ng stage, kung saan naroon ang live band na binayaran ni Mr. Medina. Nangunot ang noo niya habang nakatingin dito, anong ginagawa nito? Hawak ang microphone at umubo-ubo pa roon, happy birthday, Tito Albert, na tito ni Arian, tumawa ito. Ngayon lang po ako kakanta ulit kaya pasensya na kayo sa boses kong paos kakaiyak, charot lang, by a request, theme song daw ninyo ni tita, tumingin ito sa kaibigan nito. Nagpalakpakan ang lahat maliban sa kanya na nakatitig dito. What if I never knew, what if I never found you, I never had this feeling in my heart, I wanted someone like you, someone that I can hold on to, and give my love until the end of time. Nagsasayaw naman sina Albert at asawa nitong si Amor. Hindi niya inaasahang umakyat din sa stage si Darwin, kinuha nito ang isang microphone, at isang kamay ni Berna. Cause baby you're my destiny, you and I we're meant to be, with all my heart and soul, I'll give my life to have and hold, and as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Nagsabay pa ang dalawa, panay ang tili ni na Elvira at Arian. Mahinang mura niya, napansin ng mga kaharap niya ang ginawa niyang pagbagsak ng hawak na baso sa lamesa. Tumayo siya at ipinasyang lumabas ng garden ni na Albert, sa dinamirami ng mga magbe-birthday sa lugar pa talaga na ito niya makikita si Berna, at ang nakakainis, she's wearing something na hindi siya comfortable, she's so damn sexy, para sa mata ni Darwin, what if they, oh, ano bang pakialam niya roon? Hindi niya tuloy maiwasang isipin na may relasyon na ang mga ito, habang tumatagal na tinitiis niya ang nararamdaman niya kay Berna,
ay mas lalo niyang sinasaktan ang sarili niya. Ipinapakita niya rito na galit siya, na matigas ang puso niya para lumayo ito sa kanya, to set her free from Tita Soledad. Pero heto siya, nasasaktan at gustong-gustong pumatay ng tao. Lumakas pa ang hiyawan sa loob, ipinasya niyang umalis. Hindi na niya gusto ang nakikita niyang sweetness sa pagitan ni Darwin at Berna kanina, pero nagulat siya nang pagtalikod niya ay mabunggo niya ito. "Hey, nakayukong," sabi nito, "Berna." Nag-angat ito ng ulo, bakas sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya, kahit medyo madilim sa parte na kinatatayuan niya. "Hi, sorry," pumihit ito at tinalikuran siya. Hindi na niya ito tinawag pang muli. Bumuga siya ng malalim at lumakad patungo sa kinaroroonan ng kotse niya. Nakita na lamang niya sa side mirror ang paglapit ni Darwin dito habang nakatingin si Berna sa papaalis niyang sasakyan. Mula nang malaman niyang kapatid ni Rebecca si Berna, ay hindi na niya napanaginipan pa ang namayapa niyang asawa, at si Janela, palagi nitong sinasabi ang pangalan ni Berna sa bahay niya, kaya kahit anong gawin niya, hindi niya makakalimutan o maiwawaksi sa isipan niya ang dalaga. Lalo na kapag nakikita niyang masaya ito sa piling ng Tita Berna nito, napilit niyang ipinagkakait para na rin sa kapakanan ni Berna, at upang hindi na ito maiskandalo ng kanyang mother-in-law na si Mrs. Soledad. Inihahatid ng tingin ni Berna ang papalayong kotse ni Sandro, gusto niya itong kausapin kaya niya ito sinundan, pero hindi niya yun nagawa. Naisip niya na baka lalo lang itong magalit sa kanya kapag nagpumilit siya. Si Elvira ang nakakita kay Sandro, sinabi nito sa kanya na lumabas ito, siguro dahil naroon siya kaya ito lumabas, marahil iniiwasan siya nito. Bumuga siya ng hangin at sumandal sa hood ng kotse na nasa tapat nila ni Darwin. Tiningnan niya ito ng masama, "Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa Manila ka pa?" Humalukip-kip ito at sumandal din sa kotse, "Na-miss kita, masama ba yun?" "Dumaan ako sa mansion ninyo," sabi ni Aling Gloria, "kasama mo raw sina Arian, kaya naisip ko na nandito kayo dahil nabanggit sa akin ni Elvira na may kamag-anak si Arian dito. Teka, bakit mo ba sinundan si Sandro, hanggang ngayon ba?" Siniko niya ito para tumigil sa pagsasalita, "Halika na sa loob, kung ano-ano na naman ang sinasabi mo." "Sus, hindi masamang magsabi ng totoo, Berna, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo." Sinimangutan niya ito, "Dumaan ka ba sa espiritista kanina o nangumpisal ka?" "Siguro, nagbago lang talaga ako. Hey, mabuti naman akong tao, ba't ba ang sama ng background record ko sa iyo?" Tinawanan niya ang sinabi nito, tama si Darwin, malaki na nga talaga ang ipinagbago nito, o di kaya nagpapa-impress lang ito para magustuhan kong muli. "Halika na nga sa loob." Nauna na siyang naglakad, hinabol siya nito at inakbayan. Tiningala niya ito habang nakakunot ang noo, "Friends with benefits," osel nito habang nakangiti sa kanya. Nginitian na lamang niya ito at hindi na muling nagsalita pa. Natutuwa kasi siya, dahil sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan niya, ay hindi siya nito nagawang iwan, kahit na nagawa niyang ipagtabuyan ito ng ilang ulit palayo sa kanya. "Sir, narito na po lahat ng mga ipinakukuha ninyo sa akin." Ibinaba ni Manong Tasio ang isang brown envelope na naglalaman ng titulo ng hasyenda ng mga Vasquez. "Salamat, Manong." Ang mga trabahador ba dati ni Doña Belen, kumusta ho nga pala sila ngayon? Bumuga ng hangin ang matanda bago ito magsalita, pero simula nang namatay si Doña Belen, natigil na rin ang kabuhayan ng mga ito. Ang iba sa kanila ay wala ng pinagkakakitaan. Nakausap ko ang namumuno sa kanila bilang ulo ng mga trabahador. Nakikiusap siya na sana bigyan natin sila ng trabaho dito sa hasyenda ninyo. Tumingin sa malayo si Sandro habang nakikinig sa matanda, nakadama siya ng lungkot sa nangyari. "Nalaman ko rin na ang napagbentahan ng lupa ng magkapatid na Vasquez ay pinaghatian nila, ngunit ang perang nakuha ni Rodrigo ay ipinambayad niya sa utang ng hasyenda, samantalang ang mansion ay nananatiling pagmamay-ari ni Berna, dahil hindi yun sakop ng lupa ng hasyenda. Naroon sina Esteban at Gloria sa mansion, hindi pa rin nila iniiwan ang dalaga." Tumingin siya rito, "Sabihan mo ang mga magsasaka sa hasyenda ng mga Vasquez na magbubukas muli ang kanilang hasyenda. Naisipan kong buhayin ulit ang ganda noon, mapapakinabangan natin ito, at makakatulong tayo sa kanila. Mabuti na lamang at tayo ang nakabili ng lupa nila." "Hindi ho ba ninyo sasabihin kay Berna na kayo ang nakabili?"
Umiling siya rito, hindi dapat malaman ito ni Mama Soledad, at ayoko ring makita na kinukutya niya ito sa harapan ko mismo, hanggat hindi pa lumalabas ang ipinapagawa kong investigasyon kay Orlan, hindi ko ito maaring sabihin kay Berna. Ngumiti ang matanda, hanggang ngayon pala, kabutihan ni Berna ang iniisip ninyo, tiyak na matutuwa siya kapag nalaman niyang napatawad mo na siya sa nangyari. Napagtanto ko kasi Manong Tasyo na may kasalanan din ako sa nangyari sa asawa ko, ako ang may hawak ng manibela, wala sa daan ang mga mata ko kaya marahil iyon nangyari. Ibinuntan ko sa kanya ang galit ko, Manong. Pati na kayo nadamay sa nangyari. Kaya hindi ko masisisi si Janela kung bakit siya galit sa akin ngayon. Hindi na ako kinakausap ng anak ko. Palagi itong sama-sama kay Mama sa Manila. Hindi ko natupad ang ipinangako ko sa kanya, malungkot na sambit niya habang namamasa ang kanyang mga mata. Tinapik nito ang balikat niya. Nauunawaan ka namin, sir. At matalino si Janela, maiintindihan niya kayo kapag sinabi na ninyo ang totoo sa kanya. Sana nga, Manong, sige, sir, aalis na ako, tiyak matutuwa ang mga manggagawa at magsasaka sa pagbubukas muli ng kanilang mahal na hasyenda. Tumayo siya at kinuha ang envelope na nakapatong sa lamesa. Salamat, Manong, aalis na rin ako ngayon, susunduin ko si Janela kina Mama para mai-enroll ko na siya sa eskwelahan ngayong pasukan. Ninisihan siya nito, mukhang makikita mong muli si Berna, si Teacher Berna, good luck, sir. Tinawanan niya ang ginawa nitong pagbibiro, hindi yun posibleng mangyari dahil nasabi na ni Berna noon sa kanya ang pagtuturo nito sa San Vicente Elementary School, at tiyak na matutuwa si Janela, kapag nalaman niyang pumapayag na siyang mag-aral ito sa school na pagtuturoan ng Tita Berna nito. Nakaharap si Madison sa isang taong galit na galit kay Berna, isang taong naisip niyang makakatulong sa kanya para mapalapit siya ng tuluyan kay Sandro. Bago pa man siya makipagkita kay Soledad ay inalam niya muna ang pagkatao nito, marami siyang nalaman bukod sa pagkakaroon nito ng illegal na negosyo, ay nalaman din niya na may itinatago itong lihim, isang sekreto na ikakasira ng buong pagkatao nito. Ipinaikot niya ang baso ng wine sa isa niyang kamay, habang naka-cross legs. Anong kailangan mo sa akin? Tanong nito sa kanya habang nakatayo at mariing nakatitig sa kanya. Ninisihan niya ito at mapaklang tinawanan, sino ka ba? Nakataas ang boses nitong tanong. Isa sa magiging kakampi mo or the worst, isang kaaway. Iyan kung papayag ka sa gusto ko Soledad del Mundo. Ibinagsak niya ang mga photocopies na kuha mula sa lumang kamera na pagmamay-ari marahil ni Berna. Mga larawan na kuha mula sa isang bodega na natitiyak niyang isang dahilan kung bakit ito galit na galit kay Berna. Napalunok ang matanda sa kanyang nakita. Dahan-dahan itong umupo sa silya habang nanginginig ang mga kamay.